Pagkatapos na manakanakay, sumulyap si Brenda sa nakasarang pinto ng library. Ibinaba uli niya ang kanyang mga mata sa librong binabasa niya. Napangiti siya nang marinig ang mahinang tudyos sa kanya ni Tina. Ang company librarian nila. Hindi yan darating. Mukhang mauun siya may ang aking little friend sa paghihintay sa kanyang lovable nerd. Naginit ang kanyang mukha at natatawang sinulyapan nito. Close sila ni Tina dahil anak ito ng dating yaya niya. Nung malit pa to ay nakatira to sa kanila kasama ang ina nito kaya madalas silang nakakapaglaro. Pinag-aral to ng kanyang mga magulang mula high school hanggang kolehiyo. Nang matapos nito ang kursong library science, pinamahala rito ang kanyang mga magulang ang up-to-date library ng kumpanya. Ito lang at ang best friend niya sa university na si Lota ang nakakaalam ng kanyang lihim na nararamdaman para kay Brandon Ismael, ang head programmer sa Internal Programming Department ng Milano Electronics, isa sa mga kumpanyang pag-aari ng kanyang mga magulang. Pinandilatan niya si Tina. Shh! Baka may makarinig sa'yo, lagot ako kay Papa. Tumaas ang isang kilay nito saka naiiling at nangingiting tumahimik na lamang. Mag-iisang oras na siyang naghihintay sa loob ng company library at nagkukunwaring nag-aaral pero hindi pa rin dumarating ang kanyang hinihintay. Bakit kaya wala pa to? May nangyari kaya dito? Bakit kahit kailan hindi pa na-late si Brandon sa pag-aaral sa company library sa ganong oras? Napabuntong hininga siya habang pinagmamasdan ng librong hawak niya. Kanina pa niya binabasa yon pero hindi maalis sa unang pahina ang kanyang mga mata. Mabuti na lamang at hindi napupuna ni Tina. Habang nililipat ang pahina, involuntaryong napalingon siya nang marinig niyang bumukas ang pinto. Nakita niya ang para sa kanya ay pinakagwapo at pinakasimpatikong lalaki sa buong mundo. Parang slow motion sa pelikula. Naglakad to papasok. Lumapit to sa librarian's desk. Sa isang kamay nito ay dala nito ang mga librong isa sa uli nito. Maya-maya, pagkatapos makapili ng mga bagong libro, nagtungo na to sa paborito nitong pwesto sa isang sulok. Pagkatapos inilabas na nito ang dala nitong laptop. Ng mga sandaling iyon, nasa full view niya ang kagwapuhan nito habang lumalapit ito kay Tina. Hindi yun ang unang pagkakataon na nabighani siya dito. Ang totoo ni hindi niya alam kung nakilala siya nito. Unang kita pa lamang niya dito noon at sa malayo pa ay nagkakaganon na siya. Bakit nga ba? Sino ba si Brandon? May isang taon ang pinagpapantasya niya to pero sobrang konti pa lamang nang nalalaman niya tungkol dito. Yung iba ay mula pa kay Tina na hindi rin naman talaga ito kilala. Nang higit pa sa pagiging empleyado nito sa kumpanya nila. Yung iba naman mula sa pahapiyaw ng mga kwento ng kanyang papa tungkol sa mga pinatutuwaan nitong mga empleyado. So actually, she had heard about Brandon before she even met him. Wala nga lamang dating sa kanya ang mga naririnig niyang yun nung una. Hindi katulad ngayon. Kaya tuloy sising-sisi siya kung bakit hindi niya pinagbuti ang pakikinig doon sa mga kwento ng kanyang papa. Ayon sa kanyang papa, isang genius si Brandon na hinay nito pagka-graduate ng binata sa edad na 19. Saka pinasok sa kumpanya nila bilang isa sa mga junior programmers nito. Now, 5 years later, head na to ng departamentong yon kung saan lahat ng mga tauhan nito ay mas nakatatanda pa dito. Ayon din sa kanyang papa, all the programmers didn't mind kung naungusan ni Brandon ang mga to. Hindi lang daw kasi iisang beses, dito na napatunayan na ito ang pinakamagaling sa lahat. Reliable pa at kabilib-bilib talaga ang katanyuan nito. Bukod sa pag-iipon ng mga impormasyon tungkol kay Brandon, mula nung makilala niya to, inoobserbahan din niya palagi ang walang kamali-mali na lalaki. Palagi ito nagmamadali sa pagpasok sa trabaho at palagi rin nagmamadali sa pag-uwi. Kapag nakakasalubong naman niya to sa koridor, parang wala tong nakikita at walang nakikilala. Para lang tong turumpong nagmamadaling magtungo sa paroroonan nito. Madalas tong naliligaw sa library para humiram ng mga librong dadalhin nito sa department nito for whatever reason na magagamit ito ng mga to. Pagkatapos ibabalik kinabukasan para humiram uli ng panibagong mga libro. At araw-araw,
Mula sa kunwari ang pag-aaral, doon sa library niya ito inaaabangan. Nasa huling taon na siya sa kolehiyo. Noong unay ayaw niyang sundin ang kanyang mga magulang sa kursong kukunin niya. Nasa arts ang kurso niya, pero nang makilala niya ang binata ay nagbago siya ng isip. Nag-shift siya ng business administration ng 1 taon lang dahil kay Brandon at wala siyang pakialam kahit madagdag pa siya ng 1 semester. Next semester ay mag-OJT na siya sa kumpanya nila. Gusto na niyang magtrabaho roon para araw-araw niyang nakikita ang binata. Siguro naman, kahit palagi itong busy at palaging diretso ang tingin sa koridor, kapag nakakasilubong niya ay mapapansin na siya nito kung doon na siya magtatrabaho. At hindi malayo, baka maging magkaibigan pa sila. Doon nga lang sa library siya magkakaroon ng pagkakataon na matitigan to ng matagalan. At palihim dahil natili lamang ito sa iisang pwesto. He always sat on the same chair, at the same table every afternoon. Iyon ay yung nasa pinakasulok at bihirang puntahan ng ibang researchers. Kaya naman pumupesto siya kung saan nasa full view niya to. Para hindi siya nahihirapan sa tuwing mag-aangat siya ng tingin at kunwari kasama lamang ito sa environment na nadaraanan ng kanyang mga mata. Hindi siya mahahalata nito kung matitigan niya ito paminsan-minsan. Dahil kunwari ay nakatingin siya sa bookshelf sa likuran nito o kaya tumatanaw siya sa bintana sa bandang kanan nito. Nababuntong hininga siya nang maalalang 1 buwan na lamang pala at matatapos na ang semester na yon. Excited na ang kanyang papa na isabak siya sa pagtitraining sa kumpanya. Excited na rin siya dahil pagkakataon na yon para makagawa siya ng paraan na magkakilala sila ng lubusan ni Brandon. Pinigil niyang mapabuntong hininga ng tumalikod na to para magtungo sa pwesto nito. Nakakainis, magtatago ng kagupuhan nito sa likod ng monitor ng laptop nito. Nakasimangot na tumingin siya kay Tina. Pero nakapagtatakang hindi nito tinugon ng amusement na tingin niya. Sa halip ay nakangiti at nakatingin sa pinto ng library na natigilan. Brenda? Natuloy ang kanyang pagbuntong hininga na makilala ang tinig na yon. Napapikit pa siya sa inis na naramdaman. Bakit narito ang visit na to? Piolo Santillan was one of her suitors and the most spoiled among the offspring of her parents' rich friends. Bata pa to at obese, pinagmamalaki na sa lahat na sa paglaki nila, sila magiging mag-asawa. Yak! In fairness, hindi naman to lumaking mataba. His mother had enrolled him in a gym school every summer since he was 12. At nagresulta yun sa isang trim at macho na piolo ng magbinatato. Pero sa halip na ipagpasalamat nila iyon dahil kahit papano, okay na itong tingnan. Kinainis niya yun dahil lalong yumabang to kahit hanggang maaari, ayaw niya makita o kahit makausap to. Sa palagay niya wala na maging macho to. He had perfected the art of being an asshole. Hindi naman niya sinasagot to pero kung makaakto to ani may boyfriend niya. Tinatabi pa nito ang ibang mga maliligaw niya pagkatapos pinagkakalat nito na may relasyon na sila. Kapag naalala niya ang mga pinagagagawa nito sa pagtatangkang marendahan o kaya tratuhin siya parang pag-aari nito, nagigigil siya sa inis. Itong visit sa buhay niya. Magkasalubong ang mga kilay niya nang lumingon siya rito. Anong ginagawa mo dito? Malamig na tanong niya rito sa mahinang tinig. Nakangisi ito sa paraang pamilyar sa kanya. Yung I'm here and my presence is royalty smile nito. Maaga pa kaya sama ka sa aking magpizza? Come on. Hindi ako nagugutom. Tanggin niya saka binalik uli ang atensyon sa kanyang ginagawa. Umupo pa to sa harap niya kaya lalo siyang nainis dahil hinarangan nito ang view niya kay Brandon. Umamalis ka nga riyan. Utos niya rito. Nginisiyan lang siya nito na ang dating ay dapat pa siyang magpasalamat dahil nakikita niya ang kagupuhan nito. Huwag ka nga ganyan, masyado ka namang suplada. We'll have a good time, halika na. At ang arogante, sinimulan ng imisin ng mga libro niya sa ibabaw ng mesa. Bitawan mo nga mga books ko. Aniya, ikaw ba makaintindi? Ayoko nga sumama sa'yo. Buzz off, will you? Inagaw niya mula rito ang mga libro niya at inilapag niya sa dating pwesto. Kahit hindi niya nakikita, alam niyang namumula ang mukha nito. Hindi niya nagawang maging kasing tahimik ng bulong ang sanabi niya kaya
Narinig yun ng mga nakaupo malamit lamang sa kanilang mesa. At napahiya to. Kung isumbong kaya kita sa papa mo? Magsumbong ka. Wala ka namang ginawa kundi magsumbong sa kanila ni mama kapag hindi mo nakukuha ang gusto mo. Ayoko sa'yo, nabubisit ako kapag nakikita kita kaya pwede ba? Umalis ka na. Sumusobra ka na, Brenda. Baka nakakalimutan mo. Malaki na itulong ng daddy mo sa pagkapanalo ng papa mo noong huling eleksyon. Malaki ang utang na loob ng pamilya mo sa pamilya ko. Tinitigan niya to ng magkasama-sama. Yun palagi ang pinagmamalaki nito at pinamumukha sa kanya sa lahat ng pagkakataong pinamumukha niya rito na ayaw niya dito. Kawawa ka naman. Kailangan mong palagi magpaalala ng utang kapag kailangan mo ng atensyon. Pangaalas ka niya rito. Gusto mong umiyak pa ako rito sa awa ko sa'yo? Pulang-pula na to sa sobrang pagkapahiya. Doon lang siya natutuwa kapag naipapamukha niya rito na hindi ito Diyos at hindi ito dapat umaastang parang Diyos. Kuto lamang to sa paningin niya at unti-unti nang nagiging lisa. You're such an ungrateful bitch. Sabi nito sa mahinang tinig. Napasingap naman si Tina na nasa likuran niya. Pero hindi siya na-insulto sa binitawang salita ni Piolo. Bagkus natawa pa siya dahil mukhang tumatalak na sa utak nito ang sinasabi niya. For your information, mas gugustuhin ko pang natalo na lamang si Papa kaysa pilitin ko palagi ang sarili kong pakisamahan ka. You're so pathetic, but you don't even know it. Pagkatapos sabihin yun, isa-isa niyang inimis sa mga libro niya. Alam niyang pagbabayaran niya ang mga binitawan niyang salita dito. Dahil tiyak na paglabas niya ng pintong yun ay tatawagan ito kung hindi man ang papa niya ay ang mama niya para isumbong siya. Pero totoo naman ang sinabi niya. Kahit pa pagbayaran niya yun mamaya sa bahay kapag nasermona na naman siya tungkol sa pakikisama sa mga tamang tao. Alam niyang hindi niya pagsisisihan ang muling pagpapamukha sa mayabang na lalaking to. Kung gaano kasama mga ginawa nito sa kanya. Nang tumayo siya ay tumayo na rin ito. Nang akmang kukunin nito ang kanyang mga libro ay inilayo niya ang mga yon. Ano ba? Hindi mo ba talaga ako titigilan? Is he bothering you, Brenda? Talo pa niya ang tila na kuryente sa pagpitlag nang marinig niya ang tinig na yon. She had heard it before, low and full of vibrating. Ang sabi ni Tina minsan, wala raw sa itsura ni Brandon ang tinig nito. Bedroom voice daw kasi. Sexy, pero kahit kailan hindi pa niya makausap to. Halos takot pa siya nang lumingon dahil baka mapahiya siya. What if he was talking to a different Brenda? Pero nakatayo nga ron ang lalaki na kanyang pangarap. Bahagya nakakunot ang noo at nakatingin ng may pag-aalala sa kanya. Mas masarap palang titigan to sa malapitan. Lalo na kung umaakto tong parang matagal na silang magkakilala. Oh hi! Sabi niya pagkatapos ay biglang nablangkong isip niya. Oh no, kung kailan nagkakaroon na ng pagkakataon na makausap niya to, saka naman siya nawala ng masasabi. Samantala, she's here again. Habang lihim na tinitingnan ni Brandon sa gilid ng kanyang mga mata si Brenda. Hindi niya magawang makontrol ang lalo pang pagbilis ng tibok ng kanyang puso. Halos inilang hakbang lamang niya ang mga baitang ng hagdan patungo sa library sa 3rd floor. Nalate siya dahil may kinausap pa siyang tao. Hindi niya natiis hindi mo na makipagpintuhan dito sa loob ng ilang minuto. Nag-iwan siya ng sapat lang na panahon para magawa niya nag-iisang assignment niya para sa araw na yon. Humihingil pa siya na pumasok siya sa library. Na makita niya si Brenda, tila lalo pang nagkabuhol-buhol ang kanyang paningin. At hininga. Hindi kasi niya matiis sa hindi hangaan ang ganda nito. Kaya lamang wala pa siyang panahon para sa mga ganong bagay. Kaya araw-araw kapag nakikita niya ang magandang dalaga sa library ng kumpanya, pinipilit niyang pigilan ang sarili na lapitan to at magpakilala. Maaring pumayag to makipagkaibigan dahil hindi naman tumukhang suplada. Mukhang napakabait nito at napakaamo ng mga mata. Tuwing makikita niya to may kausap, hindi to mukhang mapagmataas. Anak ka to ni Senator Milano, ang may-ari ng Milano Electronics. Pero hindi to nangingimi makapagkwentuhan kahit sa guard lang o sa receptionist. Nginingitian nito at binabati kahit mga janitors. Kinakamusta na rin nito kahit ang mga working students at tumatao sa mga elevators. Mukhang naasiwa pa nga to kapag lumalabas ang building at tinatabihan ng mga bodyguards nito. Patunay yun na simple lamang to at mapagkumbaba.
Ibig sabihin madaling kaibiganin to. Pero siya ang problema. Unang kita pa lamang niya dito ay iba na ang hangad niya. Kung ganun ang nararamdaman niya, batid niyang magiging problema to sa karir niya. He had these priorities kaya more than any woman in his environment, ang babaeng ito ang dapat niyang pinakaiiwasan. Kapag hindi niya nalabanan ang tuksong hatid nito, tsak na magugulo ang kanyang mga plano. Halos araw-araw ng mantra iyon ni Brandon sa kanyang sarili. Sa tuwing nakikita niya kasi ito ay kinakailangan palagi niyang ipaalala sa kanyang sarili ang mga plano niya para sa hinaharap. But this day was meant to be different. He never really considered Piolo as Santillan competition dahil wala siyang balak ligawan si Brenda Milano. Alam niya magkasintahan na ang mga to. Usap-usapan yun sa mga bibihirang social functions sa mga empleyado ng kumpanya na hindi niya maiwasang daluhan. Kilala niya si Piolo at hindi lang siya nagdududa sa mga sinasabi nito. Ang nag-iisang dahilan lang kung bakit nagtatrabaho to sa kumpanyang yon dahil anak to ng aktibong presidente ng kumpanya na partner ni Mr. Milano sa ilan ba ng mga negosyo nito. Pero tamad ito, palaging absent at hindi maaasahan. Pero dahil sa pagiging sobrang bilib sa sarili at sobrang pagmamalaki na presidente ng kumpanya ang ama nito, hindi nito nakikita ang sobrang nakakapuwing na mga flaws nito. He could not imagine that someone who was reputed to be as intelligent as Brenda Milano would fall for someone like Piolo. Magsumbong ka. Wala ka nang ginawa kundi magsumbong sa kanila ni Mama kapag hindi mo makukuha ang gusto mo. Ayoko sa'yo. Nabubisit ako kapag nakikita kita. Kaya pwede ba umalis ka na? Di siya napangiti sa kalalong tinuan ng kanyang atensyon sa laptop gaya ng ginagawa ng iba sa librong hawak ng mga to para hindi matawa sa nakikita. Natatawa siya dahil tama nga ang kanyang hinala. Hindi niya maiwasang marinig ng lahat ang pagtatalo ng mga to. Pero nagpanting ang kanyang mga tenga nang may marinig siya mula sa bibig ni Piolo. You're such an ungrateful bitch. Nag-angatan ng mga ulo ng mga naroroon mula sa binabasang libro at tila ang lahat ay nag-react. But Brenda seemed to hold out on her own. Tinaasan pa nito na isang kilis si Piolo habang walang katigatig-gatig na nagsalita. For your information, mas gugustuhin ko pang matalo na lamang si Papa kaysa piliin ko lagi ang sarili kong pakisamahan ka. You're so pathetic but you don't even know it. Hindi na niya tinago ang ngisi niya at nakatingin sa kanya si Tina, ang librarian. Nakangiti din to at pareho silang napapailing sa paghanga sa dalaga. Sinimulang ligpitin ni Brenda ang mga libro nito saka tumayo na. Pero hinarangan ng daraanan nito ng nuknukan yata sa kamanhiran na si Piolo at tinangka nitong agawin mula sa dalaga ang mga gamit nito. Kitang-kita mo sa mukha ni Brenda na talagang nasasukdulan na ang inis ito kay Piolo. Ano ba? Hindi mo ba talaga ako titigilan? Medyo malakas ang sambit ni Brenda habang iniiwas sa mga libro dito. Noon sobrang namula ang mukha ni Piolo. Hindi naman niya malaman kung anong pumasok sa isip niya. Tumayo siya at lumapit sa mga to. Is he bothering you, Brenda? Gulat na napalingon sa kanya ang dalaga. Napalitan ng pagkapahiya ang frustration sa mukha nito sa ngumiti. Oh hi! Pagkatapos ay parang iniwan ito ng dila na hindi na nakapagsalita. Brenda felt like an idiot. Pero dahil yata sa sobrang pasasalamat sa pagtatapang-tapangan ni Brandon na maipagtanggol siya ay speechless siya bigla. It was not every day in a woman's life na kung sino talaga pinagpapantasyahan itong maging knight in shining armor, siyang sasaklolo rin dito sa oras ng pangangailangan. Diyos ko, hindi naman lihim sa kumpanya kung sino si Piolo. Hindi to papayag na hindi to makilala. Pero hayon, ang nerd na fantasy kay niya, handa siyang iligtas mula sa inventor ng kayabangan na si Piolo. Masamang-masama ang pagkakatitig ni Piolo kay Brandon. So ano to? Tanong ni Piolo sa kanya. Hindi na mahalaga kung sino man ako. Walang gatol na sagot ni Brandon. Binabastos mo na yung babae, wala ka bang nanay? Hoy, wala ka talagang kwenta at wala akong pakialam sa'yo. Kilala mo ba ako? Oo, sagot ni Brandon. Ikaw yung mas walang kwentang administrator namin sa itaas. Sagot nito. Kilala ng lahat kung sino ka. Ikaw, kilala mo ba kung sino ka? Hindi lang pagsingap niya ang narinig sa loob ng library kundi maging ng mga naroroon.
Di niya malaman kung matatakot siya o hindi sa kapakanan ni Brandon. Pero na mga sandaling iyon ay nagsusunon siya sa katapangan nito. Hindi makapagsalita si Piolo dahil malamang ay nun lamang ito napamukhaan ng ibang tao maliban sa kanya. Pagkatapos isang empleyado pa. Noon parang nainip na si Brandon sa paghihintay sa isasagot ni Piolo. Siya na ang binalingan nito. Okay ka lang ba? Oo. Thank you. Gusto mong ako na lang ang magdala ng mga libro mo? Mabigat yan. Sasagot na sana siya ng oo pero napahiyaw siya nang bigla itong itulak ni Piolo. Gago ka! Nagtitimping umayos lang ng tayo si Brandon pagkatapos sinayos din ito ang natabing salamin nito sa mga mata. Ano ba? Asik niya kay Piolo. Iwan mo na kami, pwede ba? Sino ba tong gagong to? Halatang inisa si Piolo. Pinagmamalaki mong masyado sino ba to? Nagpating na talaga ang mga tenga niya. It was very obvious sa kahit may nagtatanggol na sa kanya at kahit kulang na lang, sipain niya to para mapaalis harap niya. Di pa talaga to aalis. Bakit ba may mga lalaki kasing tide ng langit ang taas sa tingin sa sarili? Sumpa kahit sino ang maging kakilala ng isang taong katulad nito. Boyfriend ko siya, bakit? Naisagutan niya bago pa niya mapigilan ng kanyang sarili. May reklamo ka ba? Pinandilatan pa niya to pagkatapos ay hinagilap niya ang kamay ng halatang nagulat na si Brandon. At hinila to palabas ang library nang hindi maalala na may mga gamit pa tong naiwan sa mesa. 30 minutes later. I'm really sorry. Ika-100 beses na yata yun sa paghingi ni Brenda ng paumanhin kay Brandon. Habang isa-isang inilalagay dito sa isang itim na pouch bag ang mga piraso ng naluray na laptop nito. Tinutulungan tila ito ni Tina na nakailang beses ding humingi ng tawad dahil hindi nito napigilan si Piolo. Noon kasing lumabas sila ng library, ang gamit ni Brandon ang napagbalingan ng baliw na si Piolo. Hinagilap daw nito at ibinalibag sa sahig ang laptop. Pagkatapos pinagtatakpakan pa na parang gustong pulbusin. Gusto sana niyang tawanan ng imaheng nabubuo sa kanyang isipan habang i-describe ni Tina ang eksena. Kung hindi lamang niya naisip na gamit ni Brandon ang nasira. May napulot sa sahig si Brandon. Isang maitim at maliit na bagay yon na para habaang hugis. Parang container ng bala ng isang mechanical pencil. Kitang-kita niyang nagliwanag ang mukha nito dahil marahil sa relief na nararamdaman. Huwag na kayo mag-sorry, nakangiting sabi nito. Hindi niya nasira tong flash drive ko. Nakasave dito yung ginagawa ko. Napangiti na rin sila ni Tina. Ay, salamat. Nasambit ni Tina. Ikaw naman kasi hindi ka nag-iingat. Sita nito sa kanya. Saan ka ba dumaan kanina nung pumunta ka dito? Alam mo namang pinababantayan ng paggalaw mo dito. Naalala na naman niya ang ninis na nararamdaman niya. Sumusobra na talaga ang Piolo na yun sa pakikialam sa buhay niya. Pero nangingiting naisip niya, nakahanap na to ng katapat. Mabuti nga sa kanya. Di nakuha niyang matagal na niyang hinihintay. Siguro naman, pagkatapos siyang sobrang mapahiya kanina, madadala na siya sa pakakalat niya na balitang mag-boyfriend kami no. Pagkatapos hinihiyang tumingin siya kay Brandon. Pasensya ka na ha. Huwag ka mag-alala, my dad is so impressed with you. I'm sure hindi ka niya tatanggalin sa trabaho kapag nalaman pa niyang nakaaway mo si Piolo. Dahil sa pagtatanggol mo sa akin, lalo siyang matutuwa sa iyo. Sabi niya kahit hindi siya sigurado. Si Piolo ba naman ang kinalaban nito? Kapag hindi nasunod ang mga gusto ni Piolo, natanggalin si Brandon sa trabaho. Tsak na malaking gulo yun sa bahay ng mga to. Kailangan nang umuwi siya ng maaga pa para labingin ang kanyang mama. For Brandon's sake. Kayang-kaya ng kanyang mama na kumbinsihin ng kanyang papa na gawin ang kahit anong bagay. Kaya rin itong labingin ng mga magulang ni Piolo na sila Tito Bernard at si Tita Alma. Para hindi payagang pati ang negosyo ay paikuti ni Piolo ng kayabangan nito. Kailangan gumawa siya ng paraan para magkaroon ng maraming kakampi si Brandon. Oh God, kung matatanggal ito sa trabaho, paro at ano pa lumipat siya ng kurso. Isang malaking issue hanggang pumasok siya sa kumpanya na lilipatan ito. Isang laptop mo, papalitan ko na lang ng bago.
Sabihin mo lang sa akin ng specs at magpapahanap ako. Naku, wag na Miss Milano. Anito habang inaayos na naman ng salamin ito sa mga mata. Marami naman ako nito sa bahay. Tumaas ang isang kilay niya at ngumiti ito na parang nahihiya. Kaya parang natunaw na naman ang kanyang puso. Binigyan ako niya ng papa mo nun. Tapos si Sir Santillan. Binigyan din ako minsan dahil kailangan ko lagi sa job. May binili rin ako bago magsimula dito. Eto nga. Kaya pala hindi masira-sira yon pala. Ngayon pa lang ang araw na to. Biro pa nito. Oh no, may sentimental value ang laptop na yan. Nalulungkot na sabi niya. Pero naging maganda naman ang kanyang naging demise dahil sa good cause. Natatawang nagkamot ito sa batok. Okay pa rin kaysa naman ako ang mabugbog ni Sir Piolo, diba? Natawa sila ni Tina. Tinapos na nilang pagliligpit ng mga peraso ng laptop na sinira ni Piolo. Saka binulungan si Tina na tumawag sa company canteen para magpaakyat ng pagkain. Tamang-tama dahil coffee break na. Palalampasin pa ba niya ang pagkakataon na makilala ng lubos si Brandon? Ngayong nag-uusap na sila.